Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mga sanhi ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamuro, mabunot ka at magtanim sa dagat at susundin kayo nito. Ang salita ng Diyos. Magpatawad ng paulit-ulit. May aaminin ako. Ang berso sa taas ay isa sa pinakamahirap na utos ng Diyos sa akin. May isang tao kasi na laging nagsasabi ng masasakit na salita tungkol sa akin. Pero manghihingi rin siya ng patawad kapag nalaman niyang nasaktan ako. Patatawarin ko siya. Pero kapag kailangan niya ng pera, ako ang hingian niya ng tulong at magbibigay naman agad ako. Ilang ulit na itong nangyari. Sa huli, nagpatawad pa rin naman ako. Kaya lang may mga oras na parang lugi ako dahil lagi na lang akong nagpapatawad. Alam kong mauulit lang lahat. Pakiramdam ko rin ay sinasamantala na lang ng taong ito ang kabaitan ko. Pero saka ko napagtanto na ganito rin pala ako sa Diyos. Lagi akong nagkakasala tapos hihingi ng kapatawaran na agad naman niyang ibinibigay. Napakahirap nito pero natuturuan din ako nito ng kababang loob. Dahil palagi tayong pinapatawad ng Diyos kahit ilang beses pa tayong magkasala sa Kanya. Bakit hindi natin ito magawa?